Tatawagan po natin si Assistant Secretary Mon Ilagan, yung tagapagsalita po ng DOTR. Alamin natin, when kinausap na ni Secretary Vince yan eh. Wala pa rin, Yung mga nasundan pa. bus companies na yan, para tuminu-tinu yung kanilang mga driver. Pero eto nasundan na naman. Okay, sige, nasa linya natin si Assistant Secretary Mon Ilagan. Asik Mon, magandang umaga si Joel Suweng. Good morning po. Hi Joel, Weng, magandang umaga po muli sa inyo. Good morning. Meron na naman tatanga-tangang driver. Ano pa na? Oo nga. Napapadalas tayo. Napapadalas ang tangang driver ngayon ng bus. What's happening in the Philippines? Kaya nga, ano bang pwede pang gawin dito? Parang nakausap na ni Secretary Vince yung mga kumpanya ng bus pero parang hindi yata nila siniseryoso. Yung mga tagubilin po ng DOTR. Oo, Joel, tama po kayo dyan. Ano? Alam nyo, there were really a lot of road crash that happened po every day. At ang latest po yan, yung binanggit nyo kahapon, no, dyan sa Quezon Avenue, yung insidente dyan. So basta naman po ang involved. And accidents like this is really of national concern. Alam po ninyo, Joel and Weng, no, meron pong 12,000 mga namamatay sa road accidents. Ayon po ito sa datos ng Philippine Statistics Authority, that's every year. At ang vision po ng ating 2023 to 2028 na Philippine Road Safety Action Plan, bawasan po ang mga numero o bilang ng mga namamatay sa road accidents by 38%. And si Secretary Vince gave a clear directive na matapos po yan, mga sunod-sunod na aksidente. Sabi niya, let's fix the broken road system and let's make it work. Hindi lamang po ang tungkol sa mga infrastructure ang tinutukoy dyan, but he meant the entire system. When he meant the entire system, Weng and Joel, it includes regulation, enforcement and accountability of the drivers operators, no? At kailangan po ng bold reforms of which he's slowly doing now upon the instruction of the President. Kaya po yung mga aksidente niyan, ang DOTR po nagpalabas na, Joel, ng kautusan para sa pagkakaroon ng Drivers and Conductors Academy Program o ito po yung tinatawag na DCAP. Parang kape yan, DCAP. Oho. Para yan, Joel, sa lahat ng mga PUV drivers, UB Express, inilabas na rin po ang guidelines para i-finalize sa pagbuo po ng mga modules. Training program po yan para sa mga PUV drivers and conductors. Kasama po rito, road safety, driver's behavior, pati po yung tinatawag na anger management at handling first aid. Tingin nyo, yan, yung mga maiinit ang ulo sa daan, Joel. DCAP. Itong DCAP na ito, tingin nyo, kasi, Weng, dati, ginawa na nating swelduhan itong mga to. Yes, para hindi yan. sila nagmamadali, di ba? Nag-uuna sa pasahero, di ba? Swelduhan sila at may benepisyo. May benepisyong matatanggap ang dole ang nangunguna sa pagpapatupad dito. Pero wala pa rin nangyari. Kaya nga, nag-uunahan pa rin sila sa Clary, Asek. Oo, kaya ano pagkakaiba nitong DCAP, Asek, para masabi natin talagang ito, may reforma na dito. Kasama po talaga doon ang paghihigpit ng DOTR at ng mga ahensya attached to this, no, tulad ng LTO at LTFRB. So, ang gagawin po dyan, this will be a continuing education sa mga drivers and public, no, and also with the passengers at saka operators. At meron hong certification yan. This will be a complete program. At hindi ho makakarehistro, hindi mabibigyan ng prangkisa o mabibigyan ng CPL, CPC, Certificate of Public Convenience, kung wala hong mga trainee na pagdadaanan sapagkat ito po ay isang memorandum. Requirement na po talaga ito ng DOTR. Asek, ito ay para sa mga drivers and conductors. Paano po doon sa operators? Kasi naisip ko, halimbawa, hindi matitino yung driver and conductor, hindi ba? Kahit pa may academy, may mga suwaili. Hindi ba pwede yung pag ikaw sa dynamic-dami ng operators, para bang may tara, nakasampu ka na ng aksidente, tanggal na, hindi ka na blacklisted ka. Hindi ka marunong magpatakbo ng negosyo mo ng matino, tanggal ka sa transportation sector. Parang you're not worthy of a franchise kung hindi mo napapatakbo yung bus company mo dahil nai-involve ng maraming aksidente, hindi po ba? Tama po yung observation ninyo, Weng. Kaya doon sa ipinalabas na kalatas o department order, meron pong malaki ang responsibilidad ng operator na kailangan gawin nila po ito under Section 3 ng Department Order. Number 1, meron hong ground to cancel the CPC
or PA ng special permit na ibinibigay ng LTFRB kung palagi na lang sangkot kayo diyan sa mga aksidente. Kaya nga po, pag kami may reported na kaagad na bus accidents, vehicular accidents involving the PUBs, kaagad po naglapapalabas ng show cause order. Kailangan magpaliwanag ka. At kung meron ho namatay, meron suspension kaagad doon sa mga drivers natin. Isa po ito sa responsibilidad ng operator. And then, meron din pong ground to suspend the certificate of registration of the private vehicle. Ito ho naman sa private, no? But anyway, dito ho sa pagpapalakas po natin tungkol sa road safety dahil in-identify din po kasi natin yung mga major causes of road accident. Why is it really happening? Hindi ba? One, nakita po namin doon human error. Driver talaga. Opo, driver 2 talaga. Consistently, ang leading cause of accidents like distracted driving, nagmamaneho, nagtitext, may kausap sa telepono. Naku, lahat po tayo guilty dyan. Sa latest po na MMDA report about road crashes, number 1 po is sa MMDA po ito number 1 po human error talaga. So not in full attention, driving at the same time, texting, and kasama din yung tinatawag natin under the influence of drugs and alcohol. Kaya doon sa department order, kasama na ho yan pagka kinakailangan ho may drug testing at may alcohol testing sa mga drivers at responsibilidad po ito ng operator. Isa pa ho sa human error, overspeeding. Yes. Reckless driving. Yun nga. Pero meron speed limiter, di ba? Hindi. Lalagay na ba natin talaga yung speed limiter? Parang panukala pa lang yung Weng. Hindi naman natutuloy yun eh. Parang batas na yun, Ase. Yung speed Actually, limiter. Joel and Weng, it was approved already 2016. Tapos na-delay lang yung paggawa ng IRR nito. Pero nung nagkaroon ng series of road crashes and accidents, talagang ipapalabas na rito sa utos na rin ng ating Pangulo na dapat na patupad na rin yung paglalagay ng mga speed limiter sa public utility vehicles, especially ang involved sa mga accidents, mga buses at saka mga trucks. At saka sila pa naman po yung may dalang mas maraming pasahero. Oo, dapat talagang Oo, may limit talaga yun, Ase, kailangan. Pero when do you intend to have it implemented fully? Kasi parang ang kalaban natin dito, Joel and Asek, oras, panahon. Habang tumatagal yung implementation, dumarami aksidente, dumarami patay at sugatan. Opo. Ito ho'y mabilisan sapagkat I think gayon din pong buwan ng Mayo ay Road Safety Action po ngayon parang Road Safety Month po ngayon. So ilalabas na din po itong mga kalatas. Inaayos na lamang po. In fact, may meeting po kami ngayon para pag-usapan yan kung kailan ho i-release. And then number 2, lahat ho ng mga paghihigpit na yan ay guidelines na lamang po ang kinakailangan dyan para sa ganun maipatupad po ito immediately. Wala na hong biro-biro po talaga dito at kinakailangan ng kamay na bakal. Yan ang kung kinakailangan pataasin po natin, itaas po natin yung ante ng violation at multa nito ay gagawin po yan ng ating pamahalaan ng Department of Transportation para magsilbing matino at madisiplina ang atin po mga drivers and operators. Ayun nga po, we expect nothing less. Kasi nakita natin kung gaano ka-active, Weng, si Secretary Vince Dizon. At hindi kagaya ng kanyang pinalitan na armchair secretary. Ito po talaga lumalabas at naglilipot. Ura-urada pa, no? Oo, talagang nandun at rumiresponde. Asik, mayroon lang akong gustong i-point out. I have nothing against sa mga delivery riders saka yung sa mga motorcycle taxis. Pero kaya lang, di po ba, ano bang panuntunan pag halimbawa, bumabiyahe sila, palagi po ang tingin at nag-check ng kanilang cellphone Actually, while in bawal transit. yun, Weng, Di po ba bawal yun dapat yun, ang policy doon, ang protocol, pag kukuha ka o check ka ng cellphone mo, tatabi ka muna. Para hindi ka abala sa kapwa motorista, iwas disgrasya ka, pero hindi po yun nangyayari ngayon, Asek. Pero hindi ba siya covered, Asek, ng anti-distracted driving? Dapat. Di ba? May Dapat batas po, tayo kasama po talaga yon. Anything na meron makakadistract sa daan, Ba't hindi bawal inuhuli? po yan. Yun po, ang natin talagang strict enforcement. Wala na ho talagang lagay system dito. Wala. Ito ho yung binabago, babaguhin sa sistema nitong bagong ating kalihim o bagong secretary na wala na hong sinisino. Pag may violation yan, kailangan talagang suspindihin ang lisensya, kinakailangan po siguro kasuhan yung mga yan. So wala na po, unti-unti lamang po, pero aminado naman po kami,
na kulang po tayo sa mga enforcers sa daan. Kinakailangan dagdagan po ang enforcers. Kaya the last meeting, hindi lang ho trabaho ng DOTR, ng LTFRB, ng LTO, and other attached agencies, kundi kasama ho ang Highway Patrol Group, ang MMDA, yan, at ang PNP na mag-enforce po nitong ating mga batas na ito sa daan. At saka Okay. Para siguro, madisiplina po talaga ang ating mga drivers. tsaka siyempre kasama dyan yung kung road safety ang pag-uusapan, hindi lang driver, Joel, yung kaligtasan din na lansangan natin. Naman, oo. Yung bigla-bigla puro steel plate ang kakapal. Mabilis takbo mo, talagang tatalon ka. Plus, ang dami pong madilim na tunnel, Asek. Napansin mo ba, Joel? Oo nga, Napakadidilim ng tunnel dito sa Pilipinas. For some reason, hindi ko maintindihan yun. Sa ibang bansa, Asek, kahit araw ang liwanag ng tunnel, sobra ilaw. Mhm. Kaya nga ho lahat pinag-uusapan ho sana global standards, but considering our limitation to funding, no? Kung i-compare talaga doon sa global standards sa Amerika, ang higpit po ng ng driving test diyan sa ibang bansa. Pero dito sa atin, even ho yung sa mga bollards, diba, global Yes. standards na din po ang ginagaya natin diyan, ang inaayos para to avoid really accidents. So, again, babalik lang ho ako doon sa mga disgrasya araw-araw sa mga kapalit lang po kasi alam naman natin na ang gobyerno nagbibigay po ng privilege sa atin po mga drivers, operators, sa mga kababayan natin precisely para ito po yung privilege na magbigay ho ng Certificate of Public Convenience sa mga operators and drivers. Sana lang pakiusap natin, siguruhin lang nila sa pagbibigay nito, huwag abusuhin yung privilege na yun sa pamagitan ng pag-iingat sa pagdadala ng kanilang mga sasakyan at ingatan, importante ho mismo talaga yung road safety para ho sa kaligtasan po ng ating mga pasahero. Yan ho ang palagi naming inuulit. Dahil otherwise, kapag hindi ho sila nag-iingat, ang susunod ho niyan, criminal and civil liabilities na ho para sa ating mga violators. Okay. Asik Bong, salamat sa oras ha. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Salamat po sa inyo at magandang umaga po. Good morning Assistant po. Secretary Morning. Monilagan, mga kapuso, spokesperson Department of Transportation.